At piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station is advised to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again with your Tito J. At alam nyo ba, ngayong hapon na to talagang full pack tayo. Marami tayong mga pag-uusapan, marami tayong mga ayusin. At ito na naman ang ating masuging na listener, si Nordskier Maliga Mohamad. Magandang hapon sa iyo, Nordskier. At binabati ko nga pala yan, sila Congressman Marco Wangco ng Pangasinan na napakasipag na congressman natin dyan sa 2nd District ng Pangasinan. Of course, si President Rolly o Rolando Paculaba sa kanilang maharlikans na tomorrow na ang kanilang induction, ang kanilang mga officers. Ano? So, okay po. At marami tayo. Sino ang mga guest natin, Christina? Ang guest po natin isa pong electrical industrial engineer po, no? Nakadugo natin, ano? Nakasama natin sa Association of Safety Practitioners, isa sa speaker doon. Kaya si Sir JP the best ka. Wala pa ba? Wala po si Sir JP, Tina. At yung mga binabati ko rin, yan dyan sa City Government of Makati, si Mayor Abby Binay. At of course, ang kanyang masipag na City Administrator, walang iba kundi si Attorney Claro F. Certeza, City Administrator ng City Government of Makati. Magandang hapon po. At kayo dyan, hopefully, maging guest natin din si Atty. Claro Certeza. Okay, ang guest po natin ay isang professional industrial engineer. Isa po siyang accredited occupational safety net consultant ng DOLE. Siya po ang presidente ng jobs QEHS o Management Consulting Services. Siya po yung membro ng Industrial Engineering and Operations Management Society. Membro po siya ng Philippine Institute of Industrial Engineer. Meron po siyang diploma ng Environmental Health and Safety Management. At nagtapos po siya ng Industrial Engineering at may masters po rin siya sa Business Administration. Wala pong iba kundi si Engineer JP Batan. JP, magandang hapon sa iyo, JP. Good afternoon, Engineer J. Nakita ulit tayo. Last meeting natin doon sa Ocean Convention. Ayun. Alam mo, maraming bilang mga industrial engineer, very excited ako kasi alam mo, para natin, yung mga tinatanong ko yung mga guests natin, para gayahin kayo ng mga kabataan ngayon. Bakit ba industrial engineering ang iyong kinuha at iyong tinapos? Engineer JP Batan. Engineer J. Dati kasi nung high school pa ako, yun na talaga yung aking first choice. First choice ko nung high school, industrial
Second choice is computer. Then yun nga, doon ako nag-aral sa LIT. Lyceum Institute of Technology ngayon is Lyceum of the Philippines University. Yung Bachelor of Science in Industrial Engineering. Nakapagtapos ng 2007 yun. Tapos doon na nag-umpisa yung career as magtrabaho tayo din as an industrial engineer. And industrial engineer, maraming okay. Ang galing, ano? Kaya yun, sa mga binabanggit lang kasi minsan pag industrial engineer is more on manufacturing, production. Kagaya mo, Engineer J, nasa more on construction, heavy equipment, at saka pwede rin sa services, pwede rin sa mga oil and gas. May mga kakilala ako nasa oil and gas sila, nakakilala nasa construction. Hindi lang manufacturing ang industrial engineering. Kaya nga minsan, sinasabi nga is overall ang industrial engineering. Yeah. Sorry, nakamute ako. Process kasi ang industrial engineering, no? At meron tayong mga maganda, napakagandang kurso ng industrial engineering at nagpapasalamat nga ako na tayo magkadugo. Yan ang ating sa mga hindi nga, yung minsan hindi alam ng mga ibang ininero na ibang paghahakot ng makina critical path po, nasa critical path. Hindi mo na hakot yan walang trabaho, di ba? Yung painting ba nasa critical path? Hindi, kasi pwede mong gawin mamaya, pwede mong gawin sa dulo, pwede kang magpintura, kaya wala yun sa critical path. Pwede di ba? Hindi tayo naiintindihan. So, ang topic natin ngayon Lean Six Sigma sa Operational Safety and Health Professionals. So ano ba yung Lean Six Sigma, Engineer JP Bata? Kalimitan ng Lean Six Sigma galing talaga yan sa dalawa. More on sa Lean and more on sa Six Sigma. Focusing sa customer, focusing structured approach, variation, defect, and waste elimination para sa design and improvement. Minsan kasi sinasabi, pag Lean Six Sigma, nasa manufacturing ka lang. Pero pwede po yan sa bawat aspeto. Pwede rin yan sa construction, pwede yan sa logistics, pwede yan sa oil and gas, pwede sa lahat ng ating industry. And minsan, binabanggit is more on quality. Kasama yun sa quality. Pero quality, hindi magkakaroon ng magandang performance kung walang safety and walang improvement. Kaya yung tatlong yan, quality, productivity, and improvement is magkaka-collaborate yan. Kaya nga mas maganda, parehas maganda ang iyong quality, at the same time maganda productivity, and yung ating safe and health ng ating environment, ng ating workplace. Okay. Itong Six Sigma, ito yung mga graduate courses na pag nakatapos ka na, pwede mo nang kunin. Hindi ito basta-basta nakukuha ng sino-sinong individual. Ito higher learning. So, tayo nasa safety. So, yung correlation nito sa ating another career, yung industrial engineering is another science. Ito parang isang bakit kailangan na mag-aral pa tayo ng Six Sigma? Bakit kailangan pa natin? Bakit ikaw, alam mo na yung definition bakit? Yeah, sige sir, go ahead. Unang-una, management tools. Alam mo naman, Engineer J, tayo as safety professionals is nasa middle management. Tama? Pag nasa middle management tayo, meron tayong mga decision making na kailangan gawin. Unang-una, dapat ba yung ating workplace is free from accident? Diba? Yun yung ating unang-una. Dito kasi sa Lean Six Sigma, mapapababa din natin yung mga accidents, lost time, incident, injuries, even yung mga safety inspections and safety audits, mapapababa din natin dito. Kasi minsan, ang iniisip nila pag sa Lean Six Sigma more on sa productivity or more on product. Kasama rin din dito ang Lean Six Sigma more on sa services. Both goods and services po ang Lean Six Sigma.
Hindi lang nagpo-focus siya more on sa goods. Yun yung okay. So, maganda no, na ano natin, di ba? O, ang mga kasamahan, ano, yung passion kasi ni Engineer JP Batan, ano, yung ina-analyze niya yan. Merong yung nakaraan talk ko nga doon sa ASPI is more on another research, di ba? It's a research. So, mahilig ka kasi mag-aral eh. Kaya kailangan natin yan eh, di ba? So, yung Six Sigma nito, no, di ba? Yung parang, ano ba, paano ko siya yung mga documentation nito, no, para maano natin, di ba? Kasama documentation dito, Engineer J, kasama yung mga statistics, data analytics, data science, lahat. Kung familiar tayo sa accident investigation, mas malalim to sa accident investigation. Mas maganda kung itong gamitin natin. Kasi mas makukuha natin una-una yung root cause. Root cause analysis, well, familiar tayo sa Ishikawa diagram, cause and effect, 5 whys. Dito sa Lean Six Sigma, kasama rin ang 5 whys. Kasama rin ang cause and effect diagrams. Mas mahirap nga yung hierarchy nila kasi ang ginagamit dito is FMEA. Failure mode, effect and analysis. Mas mabusisi siya, mas ground o mas malalim yung pagkakaunawa mo dapat doon sa isang process. Lalong-lalo na kung gusto mo mag-improve yung inyong workplace. Kasi binanggit mo na yung root cause, no? Di ba? Nadapa. Hindi naman nadapa dahil sa because of merong tripping hazard lang eh. Mas malalim pa eh, di ba? Iniwan ng trabahador yung hazard na yun eh, di ba? Bakit iniwan, di ba? Katamaran. So, effect eh. Nagkakaroon tayo ng difficulty Nagkakaroon tayo ng difficulty sa internet ano lang natin, ayusin natin. So, ayun, sa JP, di ba? Sabi mo, di ba, itong Six Sigma, kailangan ito sa investigation natin. Ngayon, binanggit mo yan. Bakit kailangan sa investigation natin na yung root cause ng mga aksidente? Yung bigyan natin siya ng measurement. Sige, I think it's about time, Engineer J, na mag-upgrade tayo as OSH professional. Unang-una. Kasi yung okay naman yung ating investigation, accident investigation. Pero paano pa natin mas mapalalim yung pinaka-ugat ng ating problema? Through data, through analytics ng mga data. Yung mga historical data, for example, yung mga incident yung from within 5 years, makukuha natin ano ba yung mismong ugat nun. Through analytics, through data ng ating makukuha information. Ito pala, during first year nyo, meron pala kayo 100 injuries na ganito, na lacerations. Bakit nagkaroon ng lacerations? Para mas makuha pa deeply. Mas makuha pa ano pa yung pinakamalalim na ugat ng ating problema doon sa ating process or sa ating workplace. Yun yung importante dito. Alright, okay. Sir JP, para more or less maintindihan ng ating mga tagapakinig at nanonood sa atin sa YouTube at sa FB Live, pwede bang i-present mo yung mga slide mo? I'm sure you have a slide at bago mo i-present, programa pong All About Safety, hatid sa inyo ng JLF Project International Inc., JLF Project Training and Assessment Center, at ang JLF Freight and Logistics Solutions. Ito pong mga kumpanyang ito ang nagbibigay sa inyo, nag-sponsor ng programa natin, na meron tayong mga production assistant katulad ni Christina Nonat, ni Ma'am Cherry Patino, at ni marami pa. At ito na po, ang natin, ang ating slide. Lean Six Sigma on Occupational Safety Professional. Sige, sir. Ikita na namin, sir. Start it now. Mag-mute na ako para the floor is yours. Siguro mamaya sa mga nanonood, bigyan natin siya ng mga Gcash para at least makinig talaga yung ating ba yung mga pwede nating itanong mamaya. Okay? Ito yung topic ko, more on Lean Six Sigma on OSH professional. Ano bang objective natin dito? Lalong-lalo na sa atin as OSH professional.
to understand the concept. Ito is more on simple concept pa lang siya. Ibig sabihin, pinasimple ko pa lang muna to. More on Lean Six Sigma approach. Lalong-lalo na sa atin as OSH professional. Kasi malaking bagay po or malaking advantages na meron tayong alam sa Lean Six Sigma as OSH professionals. Kasi magagamit din natin to sa mga projects, sa mga improvements. Kaya napaka-importante nito, yung Lean Six Sigma natin. Unahin natin, ano ba yung sinasabi ni Sir Jay kanina na Lean Six Sigma? Lean Six Sigma is a methodology combined. Yung nga nabanggit ko, Lean and Sigma thinking. Ibig sabihin yung sa Lean po natin, more on mga work practical problem. Work standardized. Alam naman natin sa OSH, may mga standardized work tayo. Meron tayong methodology na ginagamit. Diba? Gumagamit na rin tayo ng Lean doon. Practical problem solution or problem solving. May mga problems tayo sa atin sa sites. May problem tayo sa workplace. Ginagamit na rin natin ang Lean. Ito, common na common sa atin. Either construction or manufacturing. Yung 5S. Good housekeeping. Ginagamit na rin natin yan as Lean. Yung audio and visual control. Example natin dito yung mga memos. Audio, yung ating toolbox meeting. Kasama yan sa Lean. And work balancing. Binabalansin natin yung trabaho. Ergonomics. Yung mga transportation. Diba? Naglalakad tayo minsan from work process to another. And kalimitan ang Lean is value added. Wala dito mga non-value. Ibig sabihin, yung lahat ng ginagawa natin, mapa-site or workplace is value. Merong halaga dito. And take note, meron tayong 8 Lean ways. Lean ways. Meron tayong overproduction. Pag overproduction, pag madami na, sobra na, diba? Nagkakaroon na dyan ng poor housekeeping, defects. Yung defects, hindi lang po goods. Mapa services, kasama yung mga defects dito. Yung waiting, paghihintay, hinihintay natin yung proseso. Yung motion, yung ating extra processing, transportation, inventory, and non-utilized talent. Yan yung kalimitan sa Lean. Para mas mapagaan natin yung trabaho natin. And yung Six Sigma. Paano ba natin approach na to sa atin sa OSH professional? Problem solving project. Mga problem solving approach natin. Either projects yan, either accident investigation, kasama dito. Yung nabanggit ko kanina, yung root cause analysis, RCA. As OSH professional, kasama po yan sa ating fundamental skills, yung root cause analysis. 5 whys. FMEA, failure mode effect and analysis. And ang Six Sigma more on focus sa prevention. Naririnig natin ang prevention sa OSH. Tama? Long-term solutions. Ilan ba ang long-term solutions? Pwedeng 6 months, pwedeng 1 year, 3 years, 5 years. Dapat meron tayong mga solutions. And ito yung common sa OSH natin. Proactive. Ang Six Sigma is dapat din proactive. Like as OSH natin. And yung efficiency. Efficiency ng tao. Efficiency ng trabaho, kasama dito. Ano ba yung sinasabi nating DMAIC? Kasi naririnig natin, pag Lean Six Sigma, may naririnig tayong DMAIC. DMAIC means define, measure, analyze, improve, and control. Unahin natin yung define. Define the problem, project goals, or customer requirements. Sa atin, as OSH,
Nagdi-define tayo, ano ba mga problema sa site natin? Ano bang problema doon sa ating workplace? Same principle lang din yan ng define sa Lean Six Sigma. Dapat inaalam mo, ano bang problema doon sa iyong workplace? Bakit maraming aksidente? Bakit maraming inspection? Bakit maraming audits? Dapat dinidefine natin yan. Pag na-define na natin, ano ba yung problema ng inyong workplace? Measure. For sure, measure, meron tayong mga data dapat na pagkukuhanan dito. Example ng mga data, number of incidents, number of accidents, number of inspection, number of audits na findings. Yung mga datang yan, pwede natin ma-measure yan through statistics, through analytics, para ma-understand natin yung mga data na to. Ma-collect natin yung data, maunawaan natin ano ba yung problema. Next is analyze. Meron na tayong data, i-analyze natin. Sino ba yung top? Sino ba yung pinakamataas? Sino ba yung nakaka-apekto doon sa inyong site or sa process or sa workplace? Gumagamit dito tayo ng mga statistical tools. Kung familiar kayo doon sa CPCPK, kung familiar kayo doon sa Minitab, even Excel, pinakasimpleng gamitin natin yung mga Excel, doon tayo magano ng mga formulas para makuha natin, ma-analyze natin yung mga data na to. Then, after natin ma-analyze, pwede na natin siyang ma-improve. Ibig sabihin, ano ba yung mga solutions doon sa mga problema na nakita natin kanina? Diba? May problema tayo na define, na measure na natin, na analyze. Kailangan i-improve natin yung mga nakita natin. May mga changes. Diba? As professionals, diba? Kailangan natin may changes. Nababago, lalong-lalo na kung maraming aksidente, maraming incident, maraming audits, maraming inspections. Kailangan i-improve natin, pababain natin, or wala. And mag-i-establish tayo ng control. And familiar na familiar tayo as OSH professional dito. Yung hierarchy of controls, kasama dito. Yung elimination, substitution, engineering control, administrative control, PPE. Yan, kasama dito sa mga control na to. Kaya importante po, yung ating DMAIC is ma-implement natin maigi. To summarize nung ating DMAIC, is yung pinaka-summarize niya. Ano ba yung problema? Kailangan malaman mo, ano bang problema doon sa iyong site? Ano bang problema doon sa iyong construction? Ano bang problema doon sa iyong process? Sa workplace? Pangalawa, measure, lahat ng mga information, yun nga nabanggit ni Engineer J, documents man yan or data, kailangan meron kayong maipakita, meron kayong mailabas, or else, hindi nyo ma-improve yung inyong process, hindi nyo ma-improve yung inyong workplace pag wala kayong datang pinaghahawakan. Pag meron na kayong data, i-analyze yun using statistical tools na ginagamit natin. And i-improve natin. Paano siya i-improve? Ano ba yung mga solutions? Solutions na pwede natin ma-improve yung process, ma-improve yung sa sites natin. And yung ating control, yung mga recommendations natin, suggestion, plan to implementation, and sustainability. Kasama pa rin dito yung sustainability. Okay. Engineer JP, kating kita ng kanina. Dumating na isang boss ko dyan. Ayan, nandito sa baba, isang boss natin, si Engineer Herman Salvador, na talagang lumalakas ngayon ng racket ni Brad Pitt. Ang dami ko napapanood sa'yo, Brad Pitt, sa mga YouTube. Dapat mapatent mo yung mga programa. Maganda nga po, Brad Pitt. Kumusta na?
Brad Pitt, kamusta na? Wala ka signal. Hello, Brad Pitt, hello. Yan. Hello. Okay na. Parang nagluloko tong ano ko eh. Anyway, hello sa inyo, Kajay, and sa ating guest, Engineer JP. Ako, hindi naman ako engineer future pa. Engineer. Pero engineer in the heart, di ba? Yeah. Yan. And medyo na-late ako. Wala naman akong ginagawa na libang ako sa oras. Sorry, late na ako pupasok. Ayan nga, si Dito JT lang ako kanina pa. Ayan nga. Bago alam mo, serious kasi yung mga topic ni Engineer JT. Buti dumating ka. Lagyan natin ng konting bago tayo magpatuloy, di ba? Ikaw, Brad Pitt, ito tinuturo na kasi, ano to, si JP Batan, serious to talaga sa kanyang ano, yung bang sinasabi niya para mo malaman, alamin mo muna, i-define mo. Yes. O pagkatapos mong i-define, ano ba yan, sabi niya, i-measure mo. Measure mo, tapos analyze mo yung measurement na yan. Tapos improve mo, at tapos lagyan mo ng control. Yung 5 yon, napakahirap gawin yan. Nahulog. Bakit nahulog? Yes. Ilang bang beses nahuhulog? Ganon, di ba? Yun ang pinag-uusapan namin, Brad Pitt. Pero, ikaw, Yes. Brad Pitt, ano ba mini-measure mo sa... Sige, go ahead, Brad Pitt. May sinasabi ka. Oo. Binasa ko yung ni Engineer JP, ang haba. Binasa mo kung babasahin lahat yung kumbaga resume ni Engineer aabutin ng 1.5 oras. Sa dami ng mga pinag-aralan ni Sir JP. Anyway, ito yung scientific method no? Yes. Napaka-importante napaka-importante na i-define mo yung problema. Mm-hmm. Kasi pagka well-defined yung problema, parang 50% ng solved na eh. Kasi ang problema ng iba, hindi nila alam yung problema. Dapat talaga, yun ang pinaka-umpisa. Tama ba, Engineer? Tama, Brad Pitt. Pag hindi mo alam yung problema, don't come mamumblema. Kasi, anong gagawin mo? Anong basis mo ng iyong problema? Diba? Yun lang yun. As simple as that lang yun. Ikaw ang problema. Ako ang magiging problema. Yun, sarili mo ang problema. Pero magagamit kasi para pag well-defined yung problema. Yes. Solve na agad daw pagka well-defined yung problema. Yes. Personal, magagamit din natin to. How to solve problems. Kasi management tools to, Brad Pitt. Napaka-importante lalo-lalo na sa OSH professionals natin na hindi lang basic yung ating malaman. Beyond tayo sa basic. Yun yung na nga namin ni Engineer J, dapat at least tayo, mas higher tayo doon sa mga ranking files. And sa mga visor. Kasi tayo din yung nagpapa-implement ng OSH program sa ating workplace. Kasi kailangan at least alam natin ano bang doon sa ating workplace or sa site, ano ba nangyayari? Ano bang mismong problema? Yun yung natin dito. Correct. Iba kasi pag ikaw mismo yung nandun sa ground. Tama. Pero at least kung sinasabi natin DMAE is talagang kahit saang industry to, pwede natin gamitin. Mapa manufacturing. Pero ang Six Sigma is manufacturing. Yun yung thinking ng ibang mga tao. Pero lahat ng industry pwede. Even construction, mas maganda nga sa construction to. Yung isang project ko more on
bago ako maging black belt, ikwento ko sa iyo. Ang aking project is paano po malesen yung injuries from 75% naging 93.2%. O di-discuss ko yun, baka kulang yung isang oras natin. Sir Jay, Brad Pitt. Ganun ka ano. Yun all for ako. So, inano ko lang, tinigil kita ng konti para bigyan ng palakpak ang pagpasok ng aking co-host na si Brad Pitt, and hopefully may racket ba? Hindi kita nakikita, Brad Pitt, ngayon. May racket ka ba itong linggo? Imbitado ako ni birthday nung kilala mo si Berhel Meneses? Of course. Oh, si Berhel Meneses. PBA player. Yes. Siya ngayon ang mayor ng Bulacan. Yes, dyan itatayo yung bagong airport. Manila International Airport. Yes. Yes, International Airport. Yung sa San Miguel. Sa SMC. So, birthday ng nanay niya bukas and invited ako. So, ayun. Medyo... Ayun. Yeah, okay. Lang, so, yan na po. Yan ang racket ni Kaisko o ni Herman Salvador. So, may nag-prepare kasi si Engineer Beta na JP ng mga slide niya. Sige, Sir JP, tuloy mo yung slide mo tapos balik na tayo rin nila Brad Pitt. Sige, go ahead, sir. One slide na lang to, Engineer Jay. May pagkakaiba yung DMAIC sa DMADIB. DMAIC is more on process. Ibig sabihin sa process na siya. Pag DMADIB is more on bago. For example, meron kayong implement na bagong projects, bagong process, DMADIB ang tawag doon. Pero kung existing na yung process, DMAIC naman siya. Yun yung pagkakaiba dito. Yun. Yun lang naman, Sir Jay, yung akin. Thank you for Baka may mga questions para at least marami pa tayong oras. Ayun. Yun po. Tingnan natin yung mga Okay. Yung mga comments. Batiin muna natin yung mga nagpapabate sa JT, mga nanonood sa atin. Si Lord Skier Maliga Muhammad, si Flor de Lisa Torres Mayo, si Jonah Amat, si Roland Maiting, si Oliver Merced, at si kakilala mo to, si Goldwyn Patricio. Dr. JP, yan, sabi niya. So, yan po. So, sinasabi ni Engineer JP Batan, itong kanyang DMAIC approach. Define, measure, analyze, improve, and control. Analyze, tapos improve. Diba? Improve. Yes, sir. Yan ang yung mga... Ikaw, Brad Pitt, ano bang i-define natin ang mga problema mo? Pwede. Tapos, meron bang problema? Ang gamitin natin. Internet ang problema mo, Brad Pitt. Problema ko kung paano ubusin tong napakarami. Brad Pitt. Pera. Kung paano ubusin tong napakarami kong pera. Tulungan niyo ako. Maraming pera. Hindi. Ang problema ko, itong linya. Napakabagal. Mukhang kailangan mo i-shoutout yan, Brad Pitt. Yes. Grabe. Ito problema ko. Ito, napakabahal na internet at napakabagal. Pakisolve nga, engineer.
mukhang marami-raming ano yan, root cause analysis natin, maraming analysis. Nakuha niyo yung problema ko? Hello. Hello. Mahina yung signal mo, Brad Pitt. Mahina yung signal mo. Mahina. Hindi, pero batiin ko muna yung mga ano. Pwede yun tayo magpa-ano, Engineer J. May oras pa naman tayo, di ba? Pwede tayo magpa-counting na lang, raffle. Siyempre, pwede po kay Job Fresh para at least Gcash natin po yan para at least meron tayong Okay lang ba? Nga, Engineer J. Okay lang, Pwede ikaw magtanong para at least Sa susunod siguro, JP, sa studio na tayo magkita-kita. Oo. Para medyo lang. Natin, no? Medyo nagka-problema lang din ako sa schedule ko ngayon. Di ba? Ganyan talaga ang problema. Batiin ko lang to si Engineer Bong Palyar, si Jonah Pilbert Insong, si Levi Kiachan. Levin Kiachang. Ayan. Mga yan, mga estudyante ko sa LPU. LPU na po. Shout out. Sa Lyceum, mga estudyante mo pala yan. Ang tawag nga sa'yo alamat. Lodi. Yan ang mga binabanggit ng mga estudyante mo di ba? Ako nga pala, binabati ko rin si Congressman Marco Wangco, no, na hopefully by the 3rd Saturday of this month, Congressman Marco Wangco, sana by the 3rd Saturday, maging guest ka namin. Maayos natin yung busy schedule at matulungan na natin si Congressman Marco Wangco na may push itong nuclear law na parang tayo lahat makinabang sa mababa o malinis pa, efficient na energy. Ang ating alternative sa mga fossil fuel, ang nuclear energy. Ikaw ba, Engineer JP, ano bang pananaw mo? Sa akin, Engineer J, I think good points ang ating sa nuclear. Kasi during research ko din ng mga more on sa nuclear engineering, maganda naman ang effect. Hindi naman maganda totally. Maganda yung effect doon sa sa power producing. Yun yung natin. Kaya may good points din siya. Nakikinig din sa ating ngayon, Sir JP, si Archie Chua. Si Sir Archie. Diyan siya, binabati tayong dalawa. Nandiyan. Si G. Miklat, wala pa rito sa office. Meron daw tayo doon sa may Port Bonifacio sa Philippine Marine sa Tuesday, no? Congressman Marco Wangco, kung nakikinig ka, baka medyo mamaya gusto mong pumunta ron sa may Port Bonifacio, mga Philippine Marines, hinihintay ka rin. Mag-firing po tayo dyan at kakilala tayo. Karoon tayo ng magandang harmony at mapag-usapan natin ang iba pang mga future project po natin. Again, nandito raw si G. Miklat sa office kanina pa. Natatawa pa siya. Kasi hindi ko siya nakikita, Engineer JP. Marami ako. Binabati ko rin pala ang Vice President for Engineering ng Makati Life Hospital. Walang iba kundi ang kabrad kong si Engineer Mon Solis. Magandang hapon sa iyo, di ba? Nandiyan tayo at meron tayong balak. Shoutout din yun sa mga makikinig ngayon sa Lyceum. Oo. Ayan, di ba? So, nagtuturo ka pala sa Lyceum, Engineer JP ba? Wala. Anong course ba yung tinuturo mo, Engineer JP ba? More on industrial engineering, pero ang nakalagay ang specialty ko doon is ergonomics. Bosch for colleges, yung IOM, project management, saka engineering, economy, technopreneurship. Yun yung mga naging subject ko last 2 sem. Medyo technically siya, lalo na yung
economy medyo challenging sa akin kasi more on computations yan. Yung mga interest. Di ba sa atin, siyempre nagko-compute din tayo. Interest, tinatanong dito may nagtatanong si Goldwyn Patricio. Paano mo daw masasabing effective ang occupational safety and health program ng isang workplace kung walang ma-define na problema in the first place? Yun daw. Una-una, kailangan ma-define nyo ano ba yung mga, lalong-lalo na dun sa strategic management, unang-una. Ano ba yung sinasabi natin strategic management? Ano ba yung focus ng inyong organization? Kaya doon pa lang malalaman nyo kung may problema na yung inyong organization. Ano ba yung inyong pinofocus? Ano ba yung KPI? Ano ba yung objectives? Ano ba yung mga goals ng inyong organization? Doon pa lang malalaman natin ano ba yung mga problema na kakaharapin ng ating organization. Pangalawa, yung activities. Marami tayong mga activities, mga program related sa OSH. Yun nga, nabanggit yung accident investigation, safety inspection, safety audits, personal protective equipment, training and educations, lahat yan kasama doon sa OSH programs natin. And dito makikita natin, kung may mga problema yung bawat OSH programs natin, ibig sabihin, pwede nating ma-define din siya. Pwede rin natin gamitan ng DMAIC approach. Pwede rin natin gamitan ng Lean Six Sigma. Dito natin. Sasagutin ko rin si Goldwyn. Imposible, Goldwyn, wala kang ma-define. Hindi mo lang siniseliksik ang iyong itong papel na natin dito. Pag naging safety officer ka o ano man sa safety, advocate ka, kailangan mo ma-define ano ba yung naging nangyayari, bakit nagkaka-aksidente. Ano ba yung merong attitude ba? Yes. Or human error ba? Or plainly safe yung opisina na, yung condition doon sa loob ng workplace mo? Madulas, mausok, ano pa ba? Old style na, old school yung mga kumpanyang yan, hindi gumagamit ng bagong mga engineering controls, wala talaga. Medyo hello. Mukhang nawala si Sir J. Brad Pitt, nandiyan ka ba? Brad Pitt? Mukhang nawala Sir J. Siguro bago ako, mag-shoutout muna ako sa Brad Pitt. Mukhang nawala Sir J. Nakamute yata Sir Brad Pitt. Pa-shoutout din doon sa doon sa auditing bodies ko sa SPIA. Yan. Lalong-lalo na kay Engineer Ernie, kay Sir Francis. Oo. No, ako nawala audio? May audio ako? Yes. Yan, diba? Wala si Engineer Jake. Pero may isang tanong pa si may sinasagot siya dun sa tanong natin. May tanong. Yung tanong ni Sir Wayne. Sir JP, may tanong pa si God. Sige ba? Anong tanong? Yung activities, parang nabanggit ko na kanina, Brad Pitt. Di ba, mga activities, mga programs natin, kasama doon. Yung safety inspection, safety programs. Meron. Yun. Yung ating pero training and education. Pero may second question pa si Godwin. Nasagot ko rin yan kanina, Brad Pitt. May second question pa si Godwin. Yung ano-anong activities ang pwede i-promote. Una-una yung BBS,
Isa sa mga magandang promote yan. Ito, yung mga previous speakers natin, nagkaroon din sila ng BBS. May tanong po siya. Oo. Grabe. Ngayon yung ano? Yung mga activities. Okay. Yun, unang-una yung BBS natin, behavior-based safety. Baka hindi niya narinig. Baka hindi. Yung organizational culture, kasi importante yon. Yung mga motivation, reward systems, kasama yon doon sa ating mga programs. Oo nga, baka late pumasok si Godwin, hindi niya narinig. Sige. Yun. Yung reward systems, incentive programs, kasama yun sa mga activities para ma-promote yung OSH doon sa ating workplace. Kasama dito. Medyo mahina rin yata signal niya, Engineer Jake. Tapos shoutout ko na rin yung mga problema sa yung problema sa internet na dito sa at least dito kasi medyo sa Batangas hindi naman ganoon yung internet connections. Yun nga lang, pag talagang nawala ng internet connections dito, sagad-sagad naman mga oras. Tsaka sa mabagal na internet, pwede rin yung gawan ng Lensi Sigma. Brad Pitt. Yeah. Engineer, meron ka ba solusyon sa mahal at mabagal na internet? Dito? Mahal na mabagal? Yung mga research ko, yung mga research ko, Brad Pitt. May solusyon ko ba siya, engineer? Yung isa sa mga research ko, Brad Pitt, dun sa kasi nagre-research din ako. Una-una yung competition dito. Kung napapansin mo, ilan lang yung mga subscribe or ISP, Internet Service Provider dito sa Philippines. Sa abroad, at least mga 5-6 na ISP. Dapat na tayo Starlink. Puro buwisit ito. Starlink. Yun lang problema. Yan to Yan, yung binanggit ko kanina, ISP, Internet Service Provider, dapat at least yung competition kasi nawawala dito. Napakamahal, napakabagal, napakabuwisit. Yun lang yung problema natin pag Yun, yung mga ganang problem, pwede rin siya sa Lean Six Sigma. Magandang i-improve yan. Lalong-lalo na doon sa sa mga internet service provider natin. Bakit ba sobrang bagal nung bandwidth nila? Yung mismong speed ng internet. Kailangan lang ng mga data dito. Saan-saan ba mga lugar na bumabagal yung internet? Dito. Parang monopoly ng dalawa. Kaya sa inyo, saan sa bang lugar? Yung bang area na yan is occupied lahat ng lugar na yan. Doon ba sa inyong kabilang barangay is ganun din ang nararanasan? Yeah. Gusto nila ganun, monopolize nila Yun yung problema din dito. Pero sa other countries, maganda yun. Ewan ko yung Starlink. Kumusta kaya yung Starlink? Initial, may mga nakausap akong merong Starlink, okay naman. Pero syempre, di natin alam in the long run. Sa ngayon kasi okay yung nila, yung connection, yung speed nila. Yun nga lang is malaki yung investment. Kung napapansin mo, mahal yung initial fee nila. Yes. For the Tapos sobrang mahal. 20,000 yata yung kasama yung device. Tayo ata medyo sa ASEAN countries kasi, Brad Pitt, tayo yung isa sa mga matataas. Hindi kaya sinasadya yan. Hindi natin alam sa government yon. Pero at least yung sa internet service provider, tayo kasi pinakamataas sa
Pero ewan ko kung anong ginagawa nung ating lalo na sa DIC. Baka naman sinasadya para mag-upgrade ka. Pwedeng siyempre i-ano natin yan sa root cause. Yes. Isa sa mga root baka sinasadyang ganyan. Para at least merong possible effect yung mga sa environment or possible effect. Ayun, si Engineer J. Hindi. Yan, nakapasok na rin ako sa tagal. Naka-5 5 pasok eh. Wala eh. Nabago tuloy yung pinag-uusapan namin ni Brad Pitt more on sa internet. Kanina pa pinasok ko din yung link doon Engineer J. Sabi ko is baka possible yung mga root cause analysis competitions. Sa susunod na Sabado, nasa na ako, studio na ako. Oo. Di rin ako walang maano tayo eh. Tsaka siguro si Congressman Marco Wangco sa susunod na Sabado. Dapat guest din natin siya eh. Medyo Brad Pitt. One-on-one tayo. Tsaka yan nga si Engineer JP Batan, ang tagal na natin na nare-request yan, biro mo, ganyan lang tayo. Sa dami rin ng engineer siya, contractor siya, nagtuturo siya, you name it, nandiyan dyan. Engineer JP Batan, dyan ba sa Lyceum, pwede kaming mag-show ni Brad Pitt sa Pasko? Siguro pag merong event, natin siya. Para at least, para at least medyo tayo. Hindi kasi siya, nakapag na siya sa Civil Engineering Society eh. Pwede sa Industrial Engineering Society naman, ibang linya naman. Pag meron kaming event, pwede naman siya. I think. Namin sa namin. Naiya ko eh. Tsaka Brad Pitt, meron ako nga sa'yo. Pasalubong. Napunta na siya. Napunta sa internet kami ni Brad Pitt eh. Brad Pitt, kantaan mo nga ako ng isa mong yung paborito yung kinanta natin sa Amerikano, yung Hey Jude. May oras pa naman tayo, Engineer J. Sige. Pwede. Wala yatang, may audio ba? Parang walang audio eh. Walang audio, Brad Pitt. Talagang pangit ang internet natin ngayon, Engineer JP. Sa susunod. Dito medyo okay yung medyo sa inyo yata. Hindi. Sayang. Hindi ko na. Wala dito. Negative tayo. Sa susunod na Sabado, nasa na ako, nasa studio ko. At kita-kita tayo. Ketel, Brad Pitt, may ako i-detect ko na sa'yo, may message ko. I-ayos natin yan. Marami na tayong utang kay Brad Pitt eh. Ayusin natin. So, Sir JP, 1 minuto na lang tayo eh. Magbigay ka na nga ng yung mga parting words sa ating mga listeners at nanonood sa YouTube. Sige, sir. At FB Live. Shout out doon sa akin. Una doon sa LPU family ko, sa Lyceum of the Philippines University, Laguna, sa admin, sa LPIS, yung aming organization doon, ng mga estudyante. Laguna, Lyceum of the Philippines University Industrial Engineers. Then doon sa third party kong audit bodies, yung SPIA. Andun ba raw si Ilagan? Si Engineer Ernest, si Sir Francis, Sir Romichael, yun. Tapos yung mga kasama ko doon sa ASPI, yun. And yun sa mga hindi ko nabati or sa mga kakilala ko, yun, kasama rin yun. Doon sa magulang ko, doon sa, syempre sa mga minamahal, yun sa mga, syempre doon sa important person din sa akin. Yun. And yun nga, thank you po, Engineer J, for the time at nakapag-share ako ng knowledge, skills
lalong-lalo na sa Lean Six Sigma. Kasi mas mas maganda kung sineshare natin. Hindi lang tayo continuous training, dapat sineshare din natin yung mga knowledge and skills natin sa sa ibang tao. Yun naman yung ating continuous improvement din sa ating mga OSH professionals. Okay, maraming salamat sa inyo, Engineer JP Batan, at sa mga industrial engineers na kadugo namin sa Lyceum of the Philippines at sa Association of Safety Practitioners, sa iba pang mga taga-listeners ng All About Safety, kay Congressman Marco Wangco, mabuhay ka, kay President Rolly Paculaba ng Tigers of Asia, see you tomorrow, sa aking magandang asawa si Pam, mga anak na si Joy, si Engineer Samantha Jane, si Isabel, si Julian Jane na nandiyan dyan sa Germany, at si gwapong-gwapong Jolo. Ito si Jane nagsasabi sa inyong smile and be safe. Maraming salamat po. Engineer JP Batan, pag inimbita ka tayo. Thank you for the time. Sa Ayala sa studio na tayo sa EDSA. Siguro next year, pupunta na ako dyan sa studio. Okay. Sige. Salamat po. Okay, thank you. Bye-bye. Bye. Every Saturday from 1 to 2 p.m. Let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995.